papuri sa ating Panginoon. Siya ang ating dadakilain. Siya ang bibigyan natin ng papuri. Bibigyan natin ng pagmamahal na nararapat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise you. Hallelujah.
5 to 11. Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. The land you have given me is a pleasant land. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord who guides me. Even at night, my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. No wonder my heart is glad and I rejoice. My body rests in safety, for you will not leave my soul among the dead or allow your Holy One to rot in the grave. You will show the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Hallelujah. Panginoon, yun po, Panginoon, ang mga pinangako niyo sa bawat isa sa amin, sa aming pagpili, Panginoon, sa inyo. Panginoon, dalangin namin na hayaan niyo po ang bawat isa sa amin na kayo palagi ang pipiliin namin, Panginoon, sa kung ano man, Panginoong circumstance na aming nararanasan, nilagay niyo sa aming puso, Panginoon, na kayo ang uunahin namin, na sa inyo kami lalapit, Panginoon, sapagkat, Panginoon, tunay na ikaw ay mabuti, tunay, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan at kaya mo ang lahat. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na kayo ang aming piliin, kayo ang piliing papurihan, piliin, Panginoon, na lapitan, piliin, Panginoon, na mahalin, Panginoon. Hallelujah. Lord, ilagay niyo po ito sa aming mga puso. Ilagay niyo ito sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kumilos ka. Kumilos ka sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, awitin natin ang kantang ito na nagmumula sa ating mga puso, na tunay na sinasambit natin ang pagnanais natin sa ating Panginoon, ang pagnanais natin na mapapurihan siya sa ating mga buhay, ang pagnanais natin na mahalin siya patuloy at patuloy, ang pagnanais natin na siya ang ating maging Lord, na siya ang ating maging Savior sa ating mga buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, purihin ang dakila niyang pangalan. Hallelujah! Panginoon, na kayo ang mapupurihan, kayo ang mahalin, ang ilagay niyo parati sa aming mga puso, Panginoon. Panginoon, patuloy ka naming dadakilain, patuloy ka naming papupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Magandang umaga. Ngayon po ay ang oras para tayo po ay makipagkamayan, makipagbatian, besohan sa ating mga kapatid. Papurihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Kung handa na po ang lahat ng handa ay sisigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Itataas natin ang ating mga kamay at papupurihan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Woo!
glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Ikaw ang may kakayahan ng lahat, Panginoon. Ikaw ang may likha ng lahat. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kaya ito kami, Panginoon, umaawit, Panginoon, ng papuri. Umaawit na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang mga awiting ito ay maging mabangong samiyodiyan sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, ang lalabas sa aming mga labi ay maging kapurihan, Panginoon, sa inyong pangalan, sa inyo, aming Diyos na mabuti, na makapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
day we will declare the glory of God. We will declare His power. We will declare His goodness sa ating mga buhay. Praise the Lord. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Back in 1800s, isa pong binata ang naghahanap ng kanyang trabaho. So nagpunta siya sa isang local logging company para mag-apply. Dala-dala niya yung axe niya. Tinanong siya ng foreman kung kaya niyang mag-cut ng tree ng mabilisan. Sabi nung lalaki, "Siyempre naman po." At walang kagatol-gatol, lumapit siya sa isang puno. Ilang hampas lang nung kanyang palakol, bumagsak yung puno. Hanga-hanga si foreman. Ang lakas nitong lalaking ito.
ang tibay-tibay at ang galing-galing. So, hinire niya yung lalaki. Monday, itong lalaking ito nag-perform ng mas magaling kesa sa iba pa niyang crew. Second day, magaling pa rin siya, kaya lang a little bit slower kesa nung Monday. Pagdating ng Wednesday, nahalata ng foreman, paano, pabagal ng pabagal at pakonti ng pakonti, yung mga puno na napapabaksak nitong binata na to. By Friday, hindi na nga siya makapagpabagsak ng kahit isang puno sa loob ng isang buong araw. Ganun pa rin naman siya kasipag, ganun pa rin kaagang pumapasok, ganun pa rin naman kalakas, isiswing niya yung kanyang axe, tapos puputulin niya ang isang puno over and over again. Pero, nagtataka silang lahat, kahit ganun kasipag, kahit ganun kabilis kumilos, hindi pa rin matapos yung isang puno. Katulad ng nagagawa nung Monday na pumasok siya. So, itong lalaking ito, nakaramdam na siya ng pagod. Sabi niya, bakit hindi ko mapatumba tong puno na to? Siguro, naubusan na ako ng lakas. Siguro, kulang na ako sa mga energy drink. So yung foreman lumapit dito sa lalaking ito at sinabi, bakit ka bumabagal sa ginagawa mo? Kita ko naman na malakas ka pa rin. Kita ko naman na ang galing-galing mo pa rin naman magtrabaho. Sabi nung lalaki, opo nga, nagtataka rin ako sa sarili ko bakit hindi ko mapatumba tong puno na to? Magtatanghali na. Ang tanong ng foreman, when was the last time you sharpened your axe? Sharpened my axe? Sabi ng woodcutter. Hindi ko po siya hinahasa. Itong palakol ko. Kasi masyado na akong busy trying to cut down enough trees na nakalimutan ko na nahasain itong aking palakol. Ang moral of the story, don't get so busy that you don't take time to sharpen your axe. Minsan masyado tayong nagiging busy sa trabaho, sa studies natin, sa paglilinis ng bahay natin, sa paglilinis ng iba't ibang mga parts ng bahay natin, pati paglilinis ng church, pati abalang-abala tayo sa relationships natin, sa ministry natin, with all those kasipagan na meron tayo. Kasi, sabi natin, we are doing that for the Lord. Binibigay natin yung lahat ng effort natin, yung lahat ng time, yung lahat ng strength natin. Pero, kung hindi po natin isa-sharpen ang ating mga acts daily, ang ating mga trabaho, kahit trabaho pa yan para sa Lord, ay magiging dull. Magiging useless dahil wala sa good condition ang ating mga palakol. Posible ba na gumagawa ka ng best mo para sa Lord? Ginagawa mo yan lahat para kay Jesus without being with Jesus? Posible ba na nagiging busy ka sa kingdom ng God na nakakalimutan mo na ang King? Posible rin ba na lahat na lang ay ginagawa mong trabaho para sa church pero hindi ka masaya? Yes, posible na nagka-cut down ka ng trees nang hindi mo kasi sinasharpen yung axe na meron ka. Bakit ka nga ba nandito sa umagang ito? Dahil sa duty? Dahil obligado ka? Dahil involved ka sa ministry? O dahil hahanapin ka at dadalawin ng visit ministry pag nagkataon na umabsent ka? Bakit ka nandito ngayon? Dahil responsibilidad mo ba yan sa Panginoon? Dahil ang dami-daming ginagawang kabutihan sa iyo ng Panginoon, kaya ka nandito dahil meron kang utang na loob? Bakit ka nandito sa umagang ito? Dahil ba gusto mong maramdaman yung presensya ng ating Panginoon? Bakit ka nandito sa umagang ito? Na gusto mo bang ibigay ang buhay mo muli sa Panginoon at gusto mong maglingkod sa Kanya ng mas malalim? Posible ba na nagsiserve ka sa Panginoon na nagiging habit mo na lang yan rather than out of love? Ang pagpunta mo ba sa church ay nakagawian mo na lang? O iniisip mo na pag hindi ka nagpunta sa church, hindi ako pagpapalain ng Panginoon? Posible ba na nakakalimutan na natin ang King sa pagsiserve natin sa Kanyang kingdom? Tayo pong lahat ay tumayo
at sabay-sabay nating basahin ang Luke 10:38 to 42. Ang title po ng ating preaching today is Heart and Hustle. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, "Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me." There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Heart and hustle. Ito po ang Mary and Martha balance. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan namin, Panginoon, muli hinihiling po namin ang presence mo sa buhay ng bawat isa sa amin at hayaan niyo po na mabuksan ang aming mga puso at isipan sa pakikinig namin ng iyong banal na salita at bigyan mo po ng liwanag ang lahat ng aming mga ginagawa ay para sa inyo lamang at gagawin namin ito ng nagpapakalalim sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. 613 written laws and command. Ito po yung Torah. Mahirap sumunod if napakarami nating susundin. So merong nagtanong kay Jesus Christ. Last week po itong pinag-aralan natin, if ano ang mas madaling paraan para makapunta sa langit. Ang sagot ni Jesus Christ ay yung nasa Luke 10 verse 27. Ito yung greatest commandment. Ang sagot kasi ni Jesus Christ ay isang question. So sinagot naman ng lalaki yung question na sinasabi ni Jesus Christ. Sabi ng lalaki, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." Ang passage po na to, si Jesus, dinidiscuss niya ito with the religious leader, dun sa isang learned na leader na nakausap ni Jesus Christ. Lawyer na yon. Yung two great commands ng Scripture. Sa verses 30 to 37, binigyan ni Jesus Christ ng liwanag yung story ng Good Samaritan para ipakilala dun sa learned lawyer kung sino ang kanyang neighbor. Ang passage po natin sa umagang ito naman ay ginagamit ni Jesus Christ yung situation ng dalawang magkapatid na babae para ipakita kung paano naman mamahalin ang ating Panginoon. Ang story po na to ay nagte-take place sa village of Bethany, located just outside of Jerusalem. Makikita po sa passage na to, kasama ni Martha ang kanyang mga kapatid na si Mary at ang later to be famous na brother niya na si Lazarus sa kanyang tahanan. Si Martha po ang nagmamay-ari ng bahay. Malamang si Martha ay isa ng widow kasi sabi sa verse 38, Martha welcomed him into her home. Tahanan na yon ni Martha. At malamang yon ay tahanan ni Martha at nung asawa niya at nung mamatay yung asawa niya ay tinanggap niya doon yung mga kapatid niya na sina Mary and Lazarus. Siya yung head ng household. Dito po sa tahanan ni Martha na to, kasama niya si Mary at Lazarus, madalas si Jesus Christ kasama yung mga disciples niya, tumatambay sila. Dahil nakakapag-relax sila sa tahanan na ito. Dahil doon sa dami ng mga tao na sumusunod sa kanya kapag nasa Jerusalem siya, pag nandito sa tahanan ni Mary, Martha at Lazarus si Jesus Christ, nare-relax siya. Hindi siya sinusundan ng napakaraming crowd outside of Jerusalem. Madalas si Jesus Christ dito kasi alam niya na sa bahay na ito, merong nagmamahal sa kanya. Merong tumatanggap sa kanya. Yung mga magkapatid na babae po na to, siyempre, tuwang-tuwa sila na makita nila si Jesus Christ. Makikita rin po natin dito na kahit magkapatid, ine-express nila ang kanilang katuwaan sa magkaibang paraan. Sa verse 38, sabi doon, Martha welcomed him. Samantalang sa verse 39, sabi doon, Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Ang mga tao po, merong iba't ibang ugali. Tingnan mo yung katabi mo.
Di ba magkaiba kayo ng ugali niyan? Nagtitiisan lang kayo niyan, di ba? Magkakaiba ng ugali kahit nga yung magkapatid sa loob ng tahanan. Ang ilang mga tao, napaka-active. Yung laging busy, laging may ginagawa. Yung kahit patayuin mo, kahit hawakan mo sa balikat, kahit nakatayo siya, yung gaganon-ganon. Meron kayong kilala mga ganon? Yung hindi titigil. Hindi mo talaga mapapatigil. Hindi mo pa sila mapapaupo ng still. Kahit nakaupo yan, gumagalaw yung paa. Pati yung upuan gumagalaw. Di ba? Ang hirap, nakasama. Yung iba, no? Pero yung iba naman, akala mo, napakatalino. Yung isip ng isip. Wala namang iniisip. Di ba? Meron ganon. Yung nakaupo, tapos nakatingin sa malayo, na kapag tinapik mo, magugulat pa sa'yo. Kasi, ang gusto niya, tahimik na buhay. Yung lagi lang nag-iisip at nakatingin sa malayo. Si Martha po, ito ay isang klase ng activity-oriented person. Gusto niya lagi siyang may ginagawa. Gusto niya lagi siyang kumikilos. Wala pong mali kay Martha. Wala rin namang mali kay Mary. Si Mary po ay isang thinker. Palaisip by nature. Walang ginawa kundi mag-isip ng mag-isip. Madalas po, kapag merong nagpipreach o kapag binabasa natin yung Bible, madalas kino-compare natin si Martha kay Mary. Para bang ang isang Kristiyano kailangang mamili kung ikaw ay magiging worker na katulad ni Martha o worshiper na katulad ni Mary. Pag ginawa po natin yan at namili tayo sa dalawa, mamimiss po natin yung point na ang gusto ng Panginoon ay i-imitate natin si Mary sa kanyang worship at si Martha naman ay gayahin din natin sa kanyang pag-work para ma-achieve po natin ang isang napakagandang balance. Madalas na ituturo po sa atin na si Mary kontento na umupo sa paanan ni Jesus Christ. Magpakalalim with the word and not do anything. Yung wala na lang gagawin kasi maganda na yung ginawa mo. Mag-worship ka lang, umupo ka lang. Tapos naman ituturo din nila sa atin na si Martha, maasikaso, inaalagahan lahat ng guests. Tapos lahat na lang, kapag pumunta ka sa tahanan niya, laging merong pagkain. Kahit yung pagdating ni na Jesus Christ, yung biglaan, walang pasabi. Kahit dumating ka ng walang pasabi, di ba may mga ganito tayong kapatiran, may huhugutin at huhugutin sa kanyang ref at merong ipapakain sa'yo. Si Martha po ay napakagaling yung mag-asikaso ng mga bisita. Nung makita niya si Jesus Christ na pumapasok doon sa kanyang tahanan, ang ginawa kaagad niya ay nag-prepare na siya ng pagkain. Hindi lang para kay Jesus, kundi sa lahat ng mga alagad na kasama ni Jesus Christ. Sabi ni Martha, napakalaking privilege to prepare a meal for the Master. Si Mary naman, ang lagi niyang iniisip, napakalaking privilege to sit at the feet of the Master. Yung isa ba ay tama at yung isa ay mali? Sino ang tama sa kanila at sino ang mali? Kapatid, sa umagang ito, sasabihin ko sa inyo, walang mali sa kanila. Dahil ang isang Christian life ay hindi either or. Hindi yan ito, pipili ako, ganito lang ako, mag-worship na lang ako kasi natutuwa si Jesus Christ. Ay, mag-work na lang ako ng mag-work para meron akong reward sa heaven. Hindi po yan pipili tayo ng isa lang. Dapat yan both. Dapat yan and. Hindi tayo pipili between our heart at sa lahat ng hassle sa ministry natin. Hindi tayo pipili sa heart, sa Mary's devotion at doon sa hassle na naranasan ni Martha sa pag-serve niya sa Panginoon, sa duty na ginagawa niya. Ang Christian life po ay pinagsamang devotion and duty. Pinagsamang worship and work. Ito yung life that honors God. Ang sinasabi ng kwento po natin sa umagang ito, sa passage po natin, kinakailangan nating mag-worship sa Panginoon first at paglabas mo ng templo na ito, you have to work. Hindi pa pwedeng nag-worship ka na,
tapos na. At hindi rin naman pwedeng nagwo-work ka at walang worship. Isang pananampalataya that listens at the feet of Jesus, then pagkatapos niyang mag-listen, pagkatapos niyang mag-worship, rises to serve with purpose. Yan ang isang Kristiyano na rooted sa kanyang pananampalataya. Ang healthy Christian life po ay merong rhythm. Walang rivalry. Walang yung mag-work nang wala namang worship. Or di kaya naman ay devotion na wala namang duty. Kinakailangan merong rhythm. Tanungin mo nga ang sarili mo sa umagang ito. Ikaw ba ay puros hustle at walang heart? Or ikaw ba ay puro heart na nag-a-avoid ng hustle sa buhay mo? Ng ministry. Yung hustle po ay ministry. Kinakailangan merong rhythm. Pantay dapat yung rest, yung kapahingahan sa harapan ng Panginoon at responsibility, yung katungkulan natin sa Panginoon. Dapat merong balance. Sabihin nyo nga, balance. Ang heart and hustle ay pareho pong necessary, kailangan, pero kinakailangan niya ng balance. Pwede mong mahalin ang Panginoong Diyos natin deeply and work hard. Pero kinakailangan yung devotion mo, ito ang nag-i-ignite sa iyong pagdudu sa Panginoon. At yung paggawa mo, yung ministry mo dapat ay magpapalalim palalo na maging lalo kang mag-spend ng time at the feet of Jesus. Lahat ng action, lahat ng decisions natin, lahat ng relationship, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, kinakailangan ng focus. Ang basic focus na ito yung reason kung bakit nag-e-exist ang lahat ng mga ginagawa natin. Ilalagay natin ito sa ating isipan, kailangan natin ng concentration kung gusto nating magtagumpay. Dahil kung mawawala yung focus natin sa balance ng dalawang ito, mag-fail po tayo sa ating pagpapakalalim sa Panginoon. Kapag nawala tong focus, nawawaglit, nakakalimutan natin kung ano yung ginagawa mo at kung bakit mo ginagawa ang isang bagay para sa Panginoon, then delikado ang buhay Kristiyano mo. So umagang ito, tingnan po natin itong story ni Mary and Martha at tingnan natin kung ano yung itinuturo ng Panginoon na naging dahilan kung bakit si Martha ay nawalan ng focus sa pag-worship niya sa Panginoon. Ang una, when focus fades, we pity ourselves. Nawalan ng focus si Martha, kaya nag-resort siya sa self-pity. Sa verse 40, alam natin po kung gaano kahirap yung pag-entertain ng biglaang bisita. Iba pa yan yung bisita na nakaschedule. Alam mong darating bukas, mag-aano ka talaga, maglilinis ka ng bahay, maghahanda ka, maglalagay ka ng pagkain sa ref, magluluto ka na kaagad para pagdating niya, may entertain mo kaagad. Pero yung biglang bisita, nagkataon na kakatapos lang ng bagyo, na lahat ng basahan mo ay basa. Diba? Tas ang amoy ng bahay mo nakakasipon. Diba? Matutuliro ka talaga dyan. Kaya si Martha po, yung feeling niya, yung bigla-bigla, anong gagawin niya? Hindi siya magkaintindihan. Yung bawat oras na nakikita niyang nakaupo yung kapatid niya doon, napafrustrate siya. Sabi niya sa verse 20, Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Buti sana kung isa lang si Jesus. Ang problema, kasama pa niya yung kanyang mga disipulo. Ang ibig sabihin po ng word na distracted, yung attention niya na drawn away. She was unable to concentrate. Si Martha po, ang gusto niya makinig din kay Jesus. Gusto niya makipagkwentuhan din kay Jesus Christ. Gusto niya nakaupo din siya sa paanan ni Jesus Christ at nakikinig. Kaya lang, napigilan siya ng kanyang sense of duties. Nag-worry na siya doon sa ipapakain niya kay Jesus Christ. Siguro tanghali na dumating si Jesus Christ. As kailangan kumain. So, sa halip na mag-enjoy siya sa pagluluto niya, na dati naman nag-enjoy siya,
doon sa service niya para sa Panginoon. Ngayon, nawala. Parang ninakaw yung joy niya kasi nagmamadali na siya. Na-distract siya doon sa laki ng trabaho at ang gusto lang niya ay umupo sa tabi ni Jesus Christ. Ang business po natin sa ministry ay hindi problema. Ang problema, nawawala yung joy sa service natin sa Panginoon. Ang sabi nga ni Corrie ten Boom, if the devil can't make you sin, he'll make you busy. Kapag hindi ka kayang i-tempt ng kaaway, ang gagawin niya, pagbibisihan ka niya. Dadamihan niya ng dadamihan ng trabaho mo. Kapatid, marami ka bang trabaho sa bahay? Alam mo ba, na yan yung minsan ginagawa ng kaaway para hindi ka maka-attend. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat na lang naka-attend ako. Yan yung mga responsibilities natin na dapat ginagawa natin seriously. Pero not to the point na na-overestimate natin yung pagbibigay ng importance para sa worship. Huwag nating hayaan. Kahit sabihin pa ni pastora na, naku, ang tahanan ang una mong ministry. Kahit sino pang pastorang magsabi niyan, kapatid, kahit yan ang una mong ministry, huwag mong hayaan na ang work mo sa kingdom ay mag-agaw ng oras mo para sa ating King. Ang problema po ay hindi doon sa trabaho na ginagawa ni Martha. Ang problema ay sa kanyang attitude habang ginagawa niya yan. Wala kasi siyang balance between the going and the doing. Wala siyang balance between the sitting and the listening. Wala siyang balance sa work and worship. Wala siyang balance between hearing and heeding. Pero habang po nag-aaral ako kahapon, naisip ko, sabi ko, naku, baka naman isipin ng mga members ng CCFI na, okay pala ako, nag-worship pala ako sa tuwing linggo. Wow, amen, amen, amen ng amen sa preaching kasi mas mahalaga ang worship. Tapos excuse na ang sarili nila, buti na lang, ako ay si Mary. Alam niyo po, ang isa sa problema ng church natin, napakaraming seater. Napakaraming taga-upo na lang. Madalas napapaisip tayo, bakit yon? Yung head minister ng pantry, nakikita natin, siya yung minister ng pantry. Tapos pag nakita mo kung sino yung kanyang member, dito sa atin yun ha, ang member niya ay yung sa clean up ko. Tapos, pagdating naman sa clean up ministry, ang head, yung member ng pantry, tapos ang member niya ay yung head. Parang nagbaliktad lang. Nag-iba ng ministry, pero nagbabaliktad ng pangalan. Ako yung head ngayon dito. Ganon din yung sa events natin. Yung head natin sa events, meron siyang member. Tapos yung member niya sa events, siya naman yung head ng liturgy. At pag tinanong mo yung head ng liturgy, sinong member mo sa team mo? Yung kasama niya rin sa events. Nagpalit lang. Diba? Pag nakita mo yung ushering ministry natin dito, iikot lang yan. Sila rin ang visitation ministry. Ay, sila rin pala yun. Parang nagpalit lang sila ng damit. Kulang na kulang po tayo sa manggagawa. Kulang na kulang ang kumikilos sa ating church. Kulang na kulang at kailangan po natin ng mga kapatiran natin who would sit first at the feet of Jesus and then stand and use their feet, use their hands para mag-minister kay Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sama-sama tayong gumawa sa Lord. Ang difference po between Martha and Mary ay yung hindi yung nagsiserve yung isa at yung isa naman ay nag-worship. Dahil yung isa po kinakailangang mag-serve, merong duty, dahil nakapag-devotion na siya sa Lord. Sa buhay natin, pwede tayong maging busy sa araw-araw na buhay natin. Pero ang problema na nineglect po natin yung pinaka-importante. Sabi po nila dati,
yung mga modern conveniences natin, yung madami ng mga computer, yung AI na ang nagpapatakbo sa atin, machinery na, ito po ay makapagbibigay daw sa mga tao ng leisure times nila. Yung mas magiging madali na ang trabaho. Mas madali na at hindi na pagod. Nakaupo na lang ang mga tao. Pero ang totoo, mas marami ngayon ang kinakailangang mag-overtime. Kinakailangang mas mahaba yung work. Ang status symbol po kasi ng society natin ngayon, kinakailangan mong maging busy. Kinakailangan mong merong trabaho. Kinakailangan masipag ka. Dito sa atin, kapag marami kang work, wow, ang galing naman ng taong yan. Kapag wala kang trabaho, di ba nahihiya ka? Parang feeling mo, ang tamad-tamad ko naman. Di ba minsan ganun tayo? At nagiging isang napakagandang excuse dahil hindi tayo magwo-worship dahil meron tayong work na maganda. Alam niyo po, sabi ni Stephen Covey, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Ang susi ay hindi yung napakarami mong schedule na nakalista lahat dyan at hindi mo na siya masunod, hindi po yun. Ang kinakailangan, schedule mo kung sino ang mas importante. Yun ang naging problema ni Martha. Remember, when your hands are busy, make sure your heart is full. Ang loss of focus ang nag-cause kay Martha to become angry with others. Nagalit siya sa kanyang kapatid. Yan ang nangyayari when focus fades. We point fingers at others. Ang mundo po natin ay punong-puno ng distraction. Ang dami-daming mga pressure at ang pinaka-tempting sa lahat ay nagpo-focus tayo sa urgent rather than the essential. So verse 38, sabi doon, Martha welcomed Jesus into her home. Naniniwala po ako na ang gusto ni Martha ay honor si Jesus Christ. At nung magsimula siya ng trabaho niya, nakangiti pa siya. Masayang-masaya siya. Tama yung attitude niya. Gusto lang niya makapagpahinga si Jesus Christ. Gusto lang niya maging at home si Jesus Christ. Alam niya pagod na pagod ang kanyang master at dahil mahal niya, gagawin niya ang lahat para maramdaman ni Jesus Christ na welcome siya. Na-identify niyo po ba ang iyong sarili sa sinasabi ko? Di ba? Nagsisimula ka sa isang task sa loob ng bahay or sa ministry. Tuwan-tuwa ka pa. Ang saya-saya mo pa. Pero pag lumalaon, dahil sa padami yung ginagawa mo, natutuliro ka na at nagmi-minister ka na ng merong sama ng loob dahil nakikita mo ang ibang tao na walang ginagawa. Si Martha po ganon. Sa verse 40, sabi niya, she was distracted by the big dinner she was preparing. Yung paglaki at pagdami ng trabaho niya, nagiging na siya, napagod na siya, nagreklamo na siya. Yung ibang tao, nabu-burn out, napapagod. Pero si Martha, she was burned up. Na-destroy na siya nung kanyang ministry. Mahirap kasi na ikaw lang ang gumagawa. Di ba? Mahirap lalo na pag nakikita mo na walang ginagawa yung mga tao sa paligid mo. Di ba? Pag nagwawalis ka, okay lang sana kung ikaw lang ang tao sa loob ng bahay. Pero pag nagwawalis ka at naglilinis sa loob ng church at ang daming naglalakaran, tiyak sisigaw ka. Sabi ni Charles Hammel sa kanyang book na Freedom from the Tyranny of the Urgent, sabi niya, tension and frustration mount when we are performing the wrong task or trying to cram too many of the right activities into a given period. A critical spirit develops and we begin to judge and condemn others for what they do and don't do. Anytime you feel a wave of criticism gaining momentum in your spirit, remember that it's completely out of line as far as God is concerned. Tumataas yung tensyon kapag gumagawa ka ng mali
sa gawain mo. O di kaya naman, yung pilit mo na isinisiksik yung napakaraming gawain dahil merong required time. Ito po ang sabi ni Charles. Nagsisimula ka tuloy na i-judge yung mga tao kung meron ba silang ginagawa o wala. Remember, kapatid, kapag tumataas yung tensyon, kapag tumataas yung pagiging critic mo sa ginagawa ng iba, ayaw yan ng God. Kaya si Martha, nagsimula siyang ma-overwork at nagsimula siyang sumama ang loob. At yung pagiging burnout niya, nag-turn into bitterness. Nawala yung focus niya. Nawala yung pag-iisip niya kung bakit ba niya ginagawa yung ginagawa niya. Pangatlo, when focus fades, we pick faults. So verse 40, Mary came to Jesus and said, Lord, doesn't it mean unfair to you that my sister just sits here while I'll do all the work? Nag-explode na talaga si Martha. Sumabog na. Kumukulo na yung damdamin niya. Lumabas siya ng kitchen, pulang-pula yung mukha. Galit na galit. At sabi niya, Lord, hindi mo ba napapansin? Ako na lang yung nagtatrabaho. Pakisabi naman po sa napakagaling kong kapatid na yan. Sabi niya, wala nang ginawa. Hindi na tumulong. Simula pa yan kanina pagdating niyo, wala na siyang ginawa. Hindi na nga niya tinawag na si Martha, yung pangalan ng kapatid niya. Di ba ganyan tayo paggalit? Napakagaling na yan. Di ba ganun na lang, wala nang pangalan. Dahil ginawa na niya ang lahat para senyasan siguro itong si Maria. Si Mary, ginawa na niya ang lahat para makuha yung atensyon ng kapatid niya. At walang ginawa si Mary. Si Mary, willing siya na harapin yung galit ng ate niya dahil she was sitting at the feet of Jesus. And it means everything to her. Yung pag-upo sa paanan ni Jesus Christ. Makikita natin dito yung katotohanan that no one can force us to be devoted. It is a voluntary decision. Kahit nakikita natin ang kapatid na, bakit ito hindi malalim sa pananampalataya niya? Tapos ipipilit natin yung mga anak natin na magpakalalim sa Panginoon? Kahit gaano kahaba ang preaching tungkol sa pagiging rooted and growth natin sa Panginoon, hindi mo mapipilit ang isang tao unless mag-decide siya voluntarily na maging devoted sa Panginoon. Para kay Mary, hindi po, alam niya na hindi naghihingi ng more sa kanya ang Panginoon. Hindi iba yung hinihiling ng Panginoon sa kanya. Para sa kanya, ang hinihiling ng Panginoon at ang mahalaga sa Panginoon is to be with Him more. Kaya nga po, para maging maayos ang ginagawa natin, para less gulo, less away, napaka-importante to start at His feet before you move your feet. Amen? Pang-apat, loss of focus caused Martha to question God's care. When focus fades, we probe God's heart. Sa dami ng ginawa ni Martha para makuha yung atensyon ng kapatid niya, napagod na siya, sumuko na siya, kaya hinarap niya si Jesus Christ. Merong accusation sa kanyang boses nang sabihin niyang, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Galit na si Martha sa kanyang kapatid dahil selfish si Mary. Galit na rin siya kay Jesus. Nagtatampo na rin siya kasi hinahayaan ni Jesus Christ. Tingnan natin si Martha. In-address niya yung galit niya sa kapatid niya sa pamagitan ni Jesus Christ. Naging matapang na siya. Napaka-gutsy na niya, no? Meron ng katapangan. Tapos inakusahan niya si Jesus Christ na walang pakialam. Dahil sure siya na kung nagkikare si Jesus Christ sa kanya, sasabihin ni Jesus Christ, oy anak, tumulong ka naman sa kapatid mo. Pagod na pagod na. Di ba ganon?
Nung sabihin ito ni Mary, ni Martha kay Jesus Christ, hindi lang niya ni-rebuke si Mary, yung kapatid niya. Sinabihan niya rin si Jesus Christ. Yung work niya para kay Jesus Christ, parang sinabi niya, hindi mo man lang nakikita? Parang may mali, Jesus. Dinemand niya kay Jesus Christ to fix the problem her way. Ganyan naman tayo, di ba? Minsan, ine-expect natin na i-prove ng Panginoon yung care niya, yung love niya sa atin, the way we define love. Wag mong hahayaan na malunod na yung puso mo, na mawala na yung passion mo, mawala na yung love mo sa Lord dahil nilamon na, natabunan na nung sobrang pagod at hirap ng pagsusumikap dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Kapag ang mga service natin sa Panginoon ay ginagawa natin, tapos pagtingin natin sa kapatid natin, nakikriticize na natin sila, tapos, naaawa ka na sa sarili mo dahil ang feeling mo, ikaw na lang ang gumawa ng gumawa. We better take time to examine our lives. Si Martha, nililig po niya yung care ni Jesus Christ sa kanya, sa willingness ni Jesus na sabihin kay Mary na tulungan mo naman si ate mo. Gusto niya, yun yung hinihintay niya eh. Tingnan mo, ang daming ginagawa ng ate mo. Tulong naman dyan. Akala kasi ni Martha, mas alam niya, mas magaling siya kesa sa kapatid niya. Nagkaroon na sa kanya ng comparison. At hindi niya nakikita si Jesus Christ na kumakampi sa kanya. Parang pinaparinggan niya si Jesus Christ, napaka-unfair, Jesus. Ikaw kapatid, nangyari na ba ito sa'yo? Na feeling mo mas mahal si kapatid ni Jesus kesa sa'yo? Na parang, mas marami akong trabaho doon. Bakit siya, pagka nanalangin sa Panginoon, bakit siya tinutugon? Naramdaman mo na ba yan? Tingnan mo yung katabi mo. Minsan ba, nagkaroon ka na doon yung inggit na, Lord, bakit siya ganun? Bakit ako hindi? Ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Alam niyo po, ang naging problema ni Martha, yung nag-worry siya too much, na parang mas hindi nakikita ni Jesus Christ yung mga ginagawa ko, tapos yung mga maliliit na ginagawa ng kapatid ko, na kanina lang naman nagtrabaho yung kapatid niya, tapos huminto na kaagad. Parang hindi ito ang nakikita ni Jesus Christ the way I want to. Concerned siya kay Mary. At nire-remind lamang po tayo dito nung nangyari kay Peter sa John 21. Nung ina-explain ni Jesus Christ kay Peter what the future held for him, sa verses 18 to 19, tingnan natin yung story ni Peter dito. I tell you the truth, when you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, "Follow me." Okay, sabi ni Peter, meron lang po akong question, Jesus Christ. Tapos tumingin siya kay John. Sabi niya kay Jesus, "But what about him, Lord?" Paano naman to? Sa verse 21 yon. Ang reply ni Jesus Christ, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me." Si Jesus Christ, ni-remind niya si Peter na wala ka nang pakialam kung anong mangyayari kay kapatid. Diyan sa kapatid mong yan. Huwag mo nang alamin. Hindi mo dapat pakialaman ang kapatid mo. Ang kailangan mong gawin, follow me. Sa verse 22. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Just follow me. Kaya nga po, sa text natin ngayon, sa passage natin dito, yung refusal ni Jesus Christ kay Martha, nagpapakita lang na kahit mahalaga ang ginagawa ni Martha, na tama naman ang mag-minister, wala pa rin siyang karapatan na i-criticize ang kanyang kapatid. Kapatid, kahit gaano ka kasipag sa ministry,
wala kang karapatan para i-criticize ang kapatid mo sa pananampalataya. Ikaw naman, kapatid, na kahit ka regular na umaattend at talaga namang napakalapit mo sa Panginoon, at kapag nanalangin ka, ay feel mo, eto yung alapap, eto ka na, yung malapit ka na lumampas. Talaga namang wow na wow. Feel mo yon. Wala ka pa rin karapatan na i-criticize ang kapatid mo na napakasipag sa ministry na alam mong kulang na kulang sa pananalangin. Amen? Lalo lang nakikita dito yung truth na ipinipilit po kasi ni Martha si Mary na mag-serve sa God, kay Christ, kay Jesus Christ, the way she wanted to. Nung mawala yung focus ni Martha, nag-question siya sa Panginoon. Tinanong na niya yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi nga, when focus fades, we begin to pity ourselves. When focus fades in anger, we point fingers and pick faults sa ating mga kapatid. At pagkatapos nun, kapag walang-wala na yung focus natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-worship sa Kanya, we probe God's heart. Nagkakaroon na tayo ng question tungkol sa pagmamahal ng Panginoon. Ito po ang masamang epekto ng focus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mawawala ng focus. Kung ganito yung masamang epekto ng focus, then, kinakailangan natin itong i-eliminate. Ang loss of focus po can be eliminated by remembering why we are doing what we are doing. Again, always remember why we are doing what we are doing. So verses 41 to 42, sabi doon, but the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Ang ganda ng response ni Jesus Christ, napaka-malumanay, napaka-gentle, napaka-tender ng kanyang correction. Sabi niya, Martha, Martha, my dear. Di ba? Punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya kinondem si Martha dahil nagsiserve siya kasi alam ni Jesus Christ, tama ang ginagawa ni Martha. Ang sinasabi ni Jesus Christ ay, nagwo-worry ka too much. Martha, nasistress ka na. Yun yung problema. Martha, na-upset ka na. At first, hindi ni-rebuke ni Jesus Christ si Martha dahil doon sa preparations ni Martha, dahil doon sa pagluluto ni Martha. Magaling pong magluto si Martha. Hindi niya nire-reject yung ministry ni Martha. Ang problema ni Martha ay hindi yung pagpe-prepare ng kanyang food, hindi yung kanyang pagmi-minister sa pagluluto. Ang problema niya, masyado niyang binigyan ng too much importance yung kanyang ministry. And she looked down doon sa kanyang kapatid. Kaya po tayo, dapat maging careful tayo. Kapag gumagawa tayo sa Panginoon at alam natin na mahalaga ang ginagawa natin, wag po nating hayaan na mawala yung huwisyo natin at magulo ang ating mga buhay. I-note natin, hindi sinabi ni Jesus Christ kay Martha na gawin mo rin yung ginagawa ni Mary. Hindi, di ba? Wala sinabi si Jesus Christ doon. Ang kailangang maayos ay ang attitude ni Martha. Pero yung work niya, kapareho lang ni Mary. Tama yon. Necessary yon. Clarify ni Jesus Christ yung katotohanan that one thing is needed. Mary has chosen the better part. Ibig sabihin, serving is good, but sitting must come first. Ibig sabihin, working for the Lord is good, but worship must come first. Mahalaga
yung pag-upo at the feet of Jesus before we serve. Ang reality, bilang mga believers ngayon, nakukultivate dapat sa atin yung attitude ni Martha at ni Mary. Pareho dapat yon na nasa sa atin. Si Martha po, lumapit siya kay Jesus dahil nabibigatan na siya. Gusto ni Martha ng kagaanan. Pero si Jesus Christ naman napakabuti, di ba? Pinagaan naman niya yung damdamin ni Martha, pero hindi sa paraan na gusto ni Martha. Pinagaan ni Jesus ang load ni Martha, hindi sa pagsasabing, o sige, tayo ka na nga dyan, Mary, tulungan mo nga ang kapatid mo. Hindi. Pinagaan ni Jesus ang load ni Martha by giving her a new perspective sa kanyang work sa Panginoon. Again, I say, always remember why we are doing what we are doing. Amen? Dahil pag nakalimutan mo kung ano at para kanino at para saan yung ginagawa mo, magugulo ang lahat. Ang ending, ma-overwork ka. Hindi mo na ma-appreciate yung ministry mo. Hindi ka na matutuwa sa ginagawa mo. Sabi nga ni Pastor Francis Chan, if we forget God while serving God, we will probably quit God. Kapag tama yung attitude natin, tutulungan po tayo ng Panginoon na matapos ang mga dapat nating gawin with joy and satisfaction. And unless we take time to spend time sa paanan ni Jesus Christ, personally and privately, ang ending natin ay tulad lang lagi ni Martha, busy but not blessed. Sa NIV, gusto nga ko po yung version sa NIV. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Ang pinili ni Mary ay better. Ibig sabihin ni Jesus Christ, walang mali sa ginagawa mo, Martha. At hindi rin mali si Mary. Ito yung case na itong isa ay tama ang ginagawa, si Martha tama ang ginagawa, at si Mary ay better. Ang Christian life po is learning to balance duty and devotion, heart and hustle. Ang true Christian maturity ay makikita po natin if kaya nating i-balance ang lahat. Kung magaling kang mag-worship, dapat nakikita yan sa work. Kung masipag ka sa Panginoon, dapat nakikita yan sa pag-worship sa Kanya. Sabi, sitting without serving is powerless. Serving without sitting is directionless. Serving after sitting produces power and balance. At hindi ko po gusto ding i-close itong ating preaching ngayon tungkol dito sa magkapatid na to nang hindi po natin na iintindihan yung kanilang naging biblical history. Kasi one of the two greatest confessions concerning Jesus Christ, yung person ni Jesus Christ, ito po ay sinabi ni Martha sa verse 27 ng John 11. Sabi dito, sinabi ito ni Martha, nung pong namatay yung kapatid niya na si Lazarus. Dumating si Jesus Christ sa kanilang tahanan, alam natin yung story, and nagsisik siya ng comfort mula kay Jesus Christ. Sabi sa kanya ni Jesus Christ, naniniwala ka ba na kaya ko? Ang response ni Martha, ito po yung isa sa greatest confession of all time. Sabi niya, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who has come into the world. Yung isa pa pong confession na to, sabi ko nga dalawa, ay sinabi naman ni Peter sa Matthew 16:16. Sabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Si Martha po, evidently, na-overcome niya, paglipas ng mga panahon, na-overcome niya yung attitude na naiirita, yung naaaligaga sa dami ng kanyang mga ginagawa. Natutunan niya to sit at the feet of Jesus ay enough para mag-grow siya into a woman of profound faith. Meron din po tayong record kay Mary. Andun pa rin siya at the feet of Jesus. So John 12:2-3. Ito naman yung one of the most moving pictures ng sacrificial worship na naka-record sa scripture. Sabi dito, a dinner was prepared in Jesus' honor. Martha served,
Nagsiserve pa rin si Martha, and Lazarus was among those who ate with him. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it. Wiping his feet with her hair, the house was filled with the fragrance. Si Martha, nagsiserve pa rin siya, nagwo-work pa rin siya para sa Panginoon, pero hindi na siya naiirita. Hindi na siya nagagalit. Tapos si Mary naman, nag-criticize siya doon sa kanyang pag-worship sa Panginoon. Nag-quit ba si Mary after this? Hindi. Kapatid, alam mo ba, kapag ikaw ay masipag to sit at the feet of Jesus, you will learn not to quit kahit nasasaktan ka. Matututo ka to turn the other cheek and go and continue your service. Sa Matthew 26:13, it says, I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed. Napakagandang compliment mula kay Jesus Christ concerning dito sa act ni Mary na ginawa. Ito pong mga passages na to concerning Martha's confession at yung worship ni Mary ay ebidensya lamang na ang magkapatid na to ay na-achieve nila yung balance between heart and hustle. Kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, katulad ni Mary na nag-worship at katulad ni Martha na nag-work. Heart and hustle. Ang gusto ng Panginoon, may balance. Hindi worship ka lang nag-worship at wala namang work. Hindi rin naman gusto ng Panginoon yung work ka na lang ng work sa ministry nang nakakalimutan mo na kung kanino ka nagtatrabaho. There must be a balance. Kung babalansehin mo ang work and ministry, lalago ka sa pananampalataya. Let us all stand. Heart and hustle, pareho po itong necessary. Kinakailangan lamang na magkaroon ng balance. Isang balance na kailangan hindi para mahinder yung isang ginagawa mong pag-worship sa Panginoon dahil sa dami ng trabaho. At hindi din naman kinakailangang mahadlangan ng pagbiminister mo sa Panginoon pagkatapos mong worship sa Kanya. In everything we do, sa lahat ng mga relationship natin, kinakailangan ng focus. Kamusta ka na, kapatid? Saan ka nagpo-focus sa umagang ito? Katulad ka ba ni Martha? Busy but burdened? Or katulad ka ni Mary? Still and spiritually filled? Let us pray. Panginoon, minsan nawawalan kami ng focus. Minsan hindi na nagiging balanse ang lahat ng ginagawa namin. Tulungan mo kami na magpakasipag na mag-worship sa iyo. To sit at your feet. At hindi lang doon natatapos sa pag-worship. We have to work. At sisiguraduhin namin, Panginoon, na kung nakaupo na kami sa iyong paanan, na worship ka na namin, ang lahat ng trabaho ay lalong magiging madali with joy. Magagawa namin ito with clarity at magagawa namin ito with focus dahil naging balanse ang buhay Kristiyano namin. At ganito ka namin kamahal. This we pray in Jesus' name. Amen. Gusto ko pong simulan ng exhortation natin sa isang kwento ng isang batang babae. Isang hapon po, nagkaroon siya ng desire na mag-pray sa Lord. At sa kanyang pagpipray, nabanggit niya sa God na gusto niyang magamit siya para sa glory ng God in every aspect of her life. Sabi niya, Lord, gusto ko po i-worship ka ng lahat-lahat sa akin. So inisa-isa niya po from spiritual aspect, physical, yung kanyang knowledge and wisdom, and even yung kanyang talent.
At sa lahat ng aspect na yun, nakita niya na nakakapagbigay na siya ng glory sa God. Kasi una, malalim yung kanyang relationship sa Panginoon. Regular ang kanyang devotion at ang kanyang prayer. Okay rin siya sa school. Nagpa-perform siya with excellence. At dahil doon, nag-glorify niya ang God. At sa talent naman, nagagamit din siya ng God dahil part siya ng ministry. Hanggang sa umabot siya sa treasure or sa financial aspect. At ngayon, student pa lang siya. Walang source of pera kundi ang kanyang baon. Pero dahil malaki ang burden niya to worship God the best she could, tinanong niya sa God, Lord, ang liit lang po ng aking tinatites every Sunday. Kasi galing lang po yun sa aking baon. Pero alam niyo po ang desire ko na bigyan ka ng best. Lord, paano ko po ibibigay sa iyo ang best worship ko through my treasure? Ang tithes niya nga lang, laging pumapatak ng 40, 60, 80. At feeling niya, hindi yun yung the best na dapat matanggap ng isang big and sovereign God. So tuloy lang siya sa pagpipray, asking God paano niya mapapakita ang best through her money. At habang nagpe-pray siya, binigyan siya ng God ng tugon at ipinaisip sa kanya, tuwing nagbibigay ka ng regalo, how do you make it even more special? So napaisip siya, paano nga ba? Sa laman ng regalo ko? Sa presyo ng regalo na binigay ko? Until na-realize niya na sa tuwing magre-regalo nga pala siya, excited siya sa wrapping portion. Minimake sure niya na well-prepared and wrapped yung kanyang gift. Walang gusot, maganda, very precious, pristine, at talaga namang ine-effortan ang pagpe-prepare. Kaya tuwing inaabot niya sa kanyang pagbibigyan, natutuwa na agad yung mga taong binibigyan niya kasi maganda yung regalo sa balot pa lang. Halatang pinag-effortan. Kaya after niya mag-pray, kumuha siya ng magagandang papel sa mga luma niyang notebooks, sa mga planners niya, and yung mga may design. At inipon niya yun. And every Saturday night, yun ang ginagawa niyang sobre. Ilalatag niya, susulatan niya ng love letter to God, at ifo-form niya as envelope. At inilalagay niya doon yung kanyang tithes. At kahit 20 or 40 o 60 pesos lang ang laman ng kanyang tithes, sa pagpe-prepare niya, doon niya i-express yung kanyang humble offering, yung kanyang sacrifice, at yung pag-ibig niya sa Panginoon. So years pass, at ganun pa rin yung ginagawa niya. Until one time, may trabaho na siya. After niya sulatan yung papel ng love letter sa God at i-form yung sobre, nung isusulat na niya yung amount ng kanyang tithe sa labas ng sobre, na-realize niya, 4 digits na yung kanyang isinusulat, dati 2 lang. Yung dating 40, yung dating 60, ngayon umaabot na ng thousands. At nung time na yun, na-amaze siya sa God at chinek niya ang kanyang heart. Doon niya na-realize na walang nagbago sa puso niya. Yung same excitement niya noon sa pagpiprepare ng sobre for 2-digit tithes ay same excitement pa rin. Ngayong 4 digits na yung kanyang ibinibigay. Yung same desire niya to give God the best noon, ay siya pa rin desire niya hanggang ngayon. And doon niya na-realize na ang pagiging espesyal ng tithes niya ay hindi sa laki o sa liit ng laman nito, kundi sa pag-ibig na kaakibat ng kanyang pag-iikapo. Ang kwento pong ito ng batang ito ay isang reminder kung gaano ka-importante yung posture ng ating heart sa ating pagbibigay. Dahil sa laki ng pag-ibig at paggalang niya sa Lord, hindi naging enough sa kanya yung basta lang sumunod na, sige 10% ibigay natin. Gumawa siya ng effort para iparamdam sa Lord na espesyal ang God na pagbibigyan niya. Pinapakita po nito sa atin na sa atin pong pagbibigay, maging unang dahilan natin ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi tayo nagbibigay lang dahil ito ay rule, dahil ito ay law, para makasunod lang. At hindi rin po tayo nagbibigay para lang makuha natin yung benefit na pangako ng God sa Malakay 3:10. Tithing ay isang way of showing and offering our love to God in the form of treasure. Kaya sa ating pagtatithe, huwag po natin kalimutan na iparamdam at sabihin sa Panginoon na we are giving these offerings dahil mahal natin siya. Because love drives consistency. And kung yun ang anchor ng pagsunod natin sa God, we will be consistent in obeying Him.
Nababanggit pa ba natin o nako-commemorate pa po ba natin ang love natin sa God as we give our tithes? So, ang pagmamahal po natin sa Panginoon ay magbubunga ng desire to glorify Him in all that we are. And if we want to honor God in all aspects of our lives, kasali po dun ang financial. 2 Corinthians 8:7 says, "Since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving." We don't have to make it big para makonsider na best or excellent worship. Kasi sabi nga sa 2 Corinthians 8:12, "Whatever you give is acceptable if you give it eagerly and give according to what you have, not what you don't have." Kaya let us exercise glorifying God even with our money na may proper heart posture. Question is, should we stop at 10%? Kasi yun lang naman ang hinihingi eh. Hindi po. Submit to God yung buong 100%. Offering Him yung 10% as tithes and yung 90% hihingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon. And ang wisdom na ipagkakaloob ng God sa atin, we can never go wrong in spending our money. At isang way po ng wisely spending yung 90% is to help yung ating mga kapatid na alam nating may mga pangangailangan. Maging instrument din po tayo ng God para sa kanila. And also, church. Help natin ang ating church. Kagaya po natin dito, meron tayong project na magkaroon ng bago at mas malaking building. Pwede natin i-extend yung ating offering by participating sa pagpapalaki ng ating bahay-sambahan. Dahil patuloy po tayong humahayo para makaakay ng marami pang kaluluwa. At sa building po natin na ito na meron tayo, hindi na po tayo kakasya kung magdadala pa po tayo ng maraming mga attendees. And when we give our 100% to Him, hindi po tayo mawawalan, kundi mas lalo tayong magkakaroon. Because the purpose of God in asking us these things is still for our own benefit. Kaya una po, yung pag-ibig natin sagad ang maging anchor ng ating pagbibigay at tiyak na ang pagpapala ay susunod dahil tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kagaya po nung ating kwento kanina sa bata, nakafocus siya sa pagpiplease sa God through her money. Kaya kahit nang lumaki na ito, hindi nagbago ang posture ng kanyang heart. Kaya let's express our love and humble surrender to the Lord. At tayo po ay magbigay. Better than getting what I say I need. Better than living the life that I want to. Better
Father God in heaven, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng ability to produce wealth, O God. Kaya meron kaming naiihandog sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat dahil ikaw ang patuloy na nagbibigay ng desire, ng love sa aming heart, Panginoon, upang unahin ka namin, Lord God, sa aming financial aspect, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho na pinagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng mga source ng aming income, Panginoon. Ikaw ay patuloy na nagiging tapat at kailanman hindi mo binabali ang pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at pababayaan, O God. And Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy na kami may naiibalik na handog sa iyo, Father God. And Lord God, ang ito pong aming mga binigay sa iyo, O God, ay maliit pa lamang, Lord, compared sa glory na karapat-dapat mong ma-receive, Father God. Pero Lord, ang aming heart, O God, kasabay ng aming pong paghuhulog ng aming tithes and offering, kasama po nito ang aming offering ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang lahat po ng aming inhandog sa iyo, Lord God. And Lord, dalangin namin, Father God, ng mga perang ito, Lord, ay gamitin mo sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon, ang mga naghahawak, Lord God, ng mga salaping ito ay pagkalooban mo ng knowledge and wisdom, Lord God. At i-protect mo nga po, O God, ang naghahawak ng iyong salapi, Father God. And Lord God, dalangin namin patuloy na maging tapat kaming katiwala sa mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin, Lord God. And Lord, patuloy na ikaw mag-bless sa amin, Lord God. Yung mga may kailangan ng trabaho, Panginoon, ikaw mag-provide, Panginoon. Yung mga amin po mga kapatid na may trabaho, ma-promote, Father God. Patuloy na mag-excel, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Lord God. At yung amin po mga companies na pinagtatrabahuhan, Panginoon, ikaw patuloy na mag-aalaw, Father God, na mag-flourish po ito, O God, na maging continuous po ang aming mga trabaho, Panginoon. Lord God, ang amin pong mga inihulog na salaping ito, O God, ay may kaakibat na pag-ibig, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord God, na napangiti ka namin, O God, na napaligaya ka namin, Lord God, regardless of the amount that we give, Father God. And Lord God, ito po ang aming offer sa iyo, aming humble sacrifice, Lord. Tanggapin mo po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, patuloy nating itataas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. At patuloy nating ipapakita sa iba ang pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. It's the shouts of joy. Our God is lifted up in the sounding of the trumpets. Our God is lifted up. It's the shouts of joy. Shout joyfully unto our God. Our God is lifted up. Our God is lifted up. It's the shouts of joy. Our God is lifted up in the sounding of the trumpets. Our God is lifted up. It's the shouts of joy. Shout joyfully unto our God. Shout joyfully unto our God. Let the trumpets make a joyful noise. Let's clap our hands and praise our God. For our God is lifted up. Our God is lifted up. Our God is
praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, O God, for who you are. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin pagkat ikaw ay Diyos na dakila at tapat. Diyos na ang pag-ibig sa amin ay napakalawak. Diyos na tanging nagpakita sa amin ng ganitong pag-ibig, O God. Walang iba, O God, ikaw lamang. Kaya Lord, kami narito, O God. Kami naglilingkod, kaya kami, Panginoon, ay inspired, O God, every Sunday sumimba, O God, sa kabila ng mga pagsubok, magpatuloy sa paglilingkod, Panginoon, gumawa dahil Ikaw ang aming priority, O God, sa aming mga buhay. Ikaw ang aming nais, O God. Siya nga po, Panginoon, nawa, Panginoon, na maging dahilan ng aming paglilingkod ay hindi dahil just because we feel obliged, O God. Hindi dahil napipilitan lang or dahil kailangan lang gawin ang lahat ng dapat gawin. But Lord, ginagawa namin ang lahat ng ito, O God, dahil mahal ka namin, O God. At dahil mahal ka namin, we aim, O God, na mas kilalanin ka, na mas makapiling ka, O God. Lord, may we prioritize, O God, ang aming relationship sa iyo, O God, over the things that we do, O God, for you, O God. Dahil Lord, kung tunay po ang aming connection, O God, ang aming relationship sa iyo, ang aming pag-ibig sa iyo, O God, then naturally, O God, lalabas sa aming mga gawa, ang aming kanaisan, ang aming kasipagan, Panginoon, ang aming passion, O God, to serve you, O God, and to work for you, O God. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. Thank you, O God, sa iyong mensahera, Panginoon, na ginamit, O God, para sa amin, O God. Lord, nawa, Panginoon, ang aming perspective, O God, towards serving, O God, towards ministry, Panginoon, ay maging tama, Panginoon. At Lord, sa tuwing may mga pagkakataon, O God, na napapagod kami at titingin kami sa iba, O God, Lord, nawa kami ay ang tingnan namin ay ikaw lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang maging dahilan ng aming paglilingkod ay walang iba kundi ikaw lamang. Kaya, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, ilagay mo ang kasipagan, Panginoon. Ilagay mo ang kanaisan, Panginoon, na maging pagpapala. At Lord, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, Lord, wag naming hayaan na lumagpas ang bawat linggo nang dahil sa aming kabisihan, hindi ka namin naaalala, hindi ka namin nakikita, at hindi ka namin nakakausap, hindi namin nami-meet yung very purpose of why we are here, O God. Kaya Lord, all the more we will seek, O God, we will search you, O God, in our lives, at ikaw lamang ang aming ipra-prioritize. Thank you, O God, sa mga lingkod mo na yung ginamit sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa aming mga music ministers, sa mga nag-exhort, O God, ng giving, O God, sa mga bawat isa, O God, na tumatayo, Panginoon, sa kanilang mga ministries, O God, ang aming ushering team, multimedia team, events, liturgy, O God, our teachers, Panginoon, ng mga bata, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kikilos for the week, O God, ang aming pantry ministers, ang aming clean-up team, ang mga nag-visitation, nag-Bible study, O God. Lord, kaming lahat ay maglilingkod, gagawa, Panginoon, hindi dahil obligado lang kami, O God, but because merong joy sa aming puso dahil sa iyo ito nagmumula, O God. At dahil alam namin, nakatabi namin, O God, we walk alongside our God, our King, our Savior, our Lover, O God. Salamat, Panginoon. At Lord, patuloy mong ilagay sa puso ng bawat isa ang kanaisan to get involved, O God, in serving you. Hindi kami mananatiling taga-upo lang every Sunday, but Lord, kami, Panginoon, ay magdi-desire, O God, gagawa, Panginoon, at mas kikilalanin ka ng sa gayon, maging kagamit-gamit kami, O God, sa iyong pasan. Hallelujah. Panginoon, amin pong itinataas ang aming mga buhay sa iyo. Ingatan niyo po ang bawat isa for the coming week. At Lord, patuloy naming ipamuhay ang iyong salita. Salamat, Panginoon. Lord, I pray na ikaw ang patuloy na maggabay sa bawat isa, O God, na sa lahat ng aming gagawin, makikita ka at malalaman ng mundo kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang magpagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan, O God.
Lord, yung po mga walang trabaho, naghahanap ng trabaho, ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, lahat, Panginoon, ang merong emotional problems, O God, ang mga depression and anxiety ay amin pong winawasak in Jesus' name. Amin pong sinisira ang anumang mga gawa ng kaaway, mga threat ng kaaway sa aming mga buhay in Jesus' name. Inalis namin ang mga sirang pamilya ay inaayos mo na, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ang mga galit, ang mga puot, Panginoon, ang unforgiveness ay iyo pong inaalis sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. At kami, Panginoon, ay mamumuhay ng ikaw lamang, ang Diyos na sentro ng lahat, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa families ng bawat isa, Panginoon. May there be love, O God. May there be respect and peace, O God. At patuloy-patuloy kang kikilos sa amin, O God. Hallelujah. Mga kapatid, ito yung ating time para idulog sa Panginoon yung ating mga personal prayer requests. Nakikinig siya. Sabihin natin ito. Ito ang mensahe ng ating Panginoon. I will mend broken relationships. I will heal your family. I will mend broken relationships. Taas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The goodness, grace, and salvation be upon you through Christ Jesus. And the guidance and the baptism of the Holy Ghost rest upon you so that you can live at peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And all God's children say,